kaharian na ang ngalan ay Berbania, namumuno ang isang magaling at maginoong hari, si Haring Fernando. Kasama niyang namumuno ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang mapagmahal at minamahal na reyna ng Berbania. Dalawa ay binayaan ng tatlong binatang matitikas na sa paglaon ng panahon ay naging mga pantas. Pedro na panganay ay may tindig na pagkainam. Si Don Diego naman ay malumanay, habang si Don Juan naman ay may pusong ginintuan. Upang kayong tatlo ay makinig sa dalawa. Kayo ba ay magpaparin o mag-reign at mamumuno sa kaharian ng Berbania? Ang paghawak ng daerah bayan upang mga ito'y maglingkuran ay aming naibigan. Pinagmalaki ko kayong mga anak. Mabuhay ang tatlong prinsipe! Mabuhay! Isang gabi ng mahimbing na natutulog si Don Fernando, na panaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano, ito'y nililo at pinatay ng dalawang tampalasan. Naku, mahal ko. Ano ba ang nangyari sa Sakit ba po, Haring Mahal, ay bunga ng paginipan? Mabigat man. Sa kasamang palad, sumuway sa utos ni Don Fernando si Don Pedro. Siya ay nagdala ng kabayo papunta sa kabundukan ng Tabor. Siya ay naglakbay sa kabundukan na higit sa 3 buwan bago narating ang bundok Tabor, kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adarna. Siya ay dumaan sa mga iba't ibang pahamak sa kanyang paglalakbay upang makuha lang ang lunas para sa kanyang amang mahal. Malas naman ito! Himatay ang kabayo ko! Hanggang sa Natanaw ko na ang Piedras Platas. Ang ganda ng kapligiran, lalong-lalo na ang pulong kahanag ito. Ibong Adarna came and sing. Ibong Adarna drops on the prince. Then he becomes a rock. Nainip ang mga tao sa kaharian sa tagal ng paghihintay kay Don Pedro. Kaya minabuting hanapin naman ito ni Don Diego. Saan na kaya si Don Pedro? May pag-asa pa ba kayong bumalik o mahal na hari? Don Diego, matagal na tayong naghihintay para sa pagbabalik na iyong nakakatandang kapatid na si Don Pedro. Kaya panahon ikay pupunta na sa bundok ng Tabor upang hanapin ang kapatid at ibong makapagpapagaling sa iyong ama. Hindi ko po kayo bibigyan. Kayang-kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok Tabor na hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego bago nakarating sa patutunguhan. Dumaan muna siya sa hirap bago nakarating sa Piedras Platas. Lagi iwaga, puno'y ganday nakakaakit sa mata. Na malalim ng gabi, ako mahinga muna. Ibong Adarna comes and sings. Ibong Adarna drops on the prince. Then he becomes a rock. Mahal ko, masamang gusto sa nangyayari ng Don Pedro at Don Diego. Ano bang kailangan natin gawin? Wala.
ikaw na lang ay ang aking pag-asang ako'y gumaling na sa pamamagitan ng paghahanap ng maliwagang ibong Adarna. Ama, gagawin ko po ang aking makakaya para na po sa inyo. Sakit man sa kalooban ni na Don Pedro at Doña Balayana na mawalay ang pinakamamahal nilang anak ay wala silang magawa dahil sa paghahangad ni Don Juan. Kababaan ng loob at pagpapala ng Diyos ang tanging naging baon niya sa kanyang paglalakbay. Tulungan mo ako, ako'y gutom na gutom. Ito ho, isang tinapay na baon ko para sa aking paglalakbay. Salamat, ano po ba ang aking ipaglilingkod ko sa iyo? Paano ko po makukuha ang Adarnang napakaganda? Pagdating mo sa puno ng Pinos Platas, ikay pumunta sa isang dampang maliit. Ikay kumatok at ang iyong kasagot ay masasagot. Maraming salamat po. Ako may isa pang bilhin na sa puso mo. Ang pag-ingat upang ikay hindi maging isang buhay na bato. Tanggapin mo ito ang tinapay bilang aking pasasalamat. Hindi ko maaaring bawiin ang isang bagay na akin nang ibinigay. Daan pa ang ilang oras bago niya matunton ang punong kanyang hinahanap. Isang matandang ermitanyo ang nakapagsabi sa akin na ako'y pumaraan dito upang ikay tanungin. Ano ba ang aking maipaglilingkod sa iyo? Ang aking amay po'y may sakit at ang tanging lunas lamang ay ang ibong Adarna. Juan, ang ibong Adarna ay may engkanto na wala pang tumalo. Titiisan ko ang lahat para nun sa aking ama. Pare na makinang na iyon ang naraanan ay doon na mamahayan ang ibong Adarna. Ang ibon ay dumadating sa hating gabi. Kumakanta ito ng malambing at magpapalit ng itsura ng balahibo hanggang ikayon antukin. Bawat kantang pakinggan ay ang palad mo ay sugatan. Saka agad mong pigilan ang biglaan ng dayak, ang hiwaga ng laman ay kung hindi mo ito magagawa, ikaw ay magiging bato katulad ng iyong mga kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Dalhin mo rin itong gintong sintas, itali mo pagkahawak sa ibong Adarna. Ikaw ba'y isang Diyos na sikreto? Ikaw ba'y anak ni Jesus na makapangyarihan ang may wagang ermitanyo? Don Juan, ikay humayo at sapagkat ito'y oras na ng pagdating ng ibong Adarna. Nang nakarating na si Don Juan sa Piedras Platas, sinunod niya ang ipinayo ng matandang ermitanyo. Nandito na ang ibon. Ngayon na sa akin ang ibong Adarna. Panahon na aking iligtas sa aking mga kapatid. Yang banga ay kunin mo at punuin mo ng tubig at dahan-dahan yung ibuhos sa dalawang bato. Panginoon, tulad ka niya ang paggamot sa iyong pandangan. Nasaan na ba? Ama, hindi po namin alam kung saan aming kapatid. Ngunit bumalik kami upang kayo ay gamutin. O, ibong Adarna, kumanta ka na. Ano ba ang nangyari? Ako'y nandito na. Anak ko, ako'y maligaya na sapagkat ikaw na ay dumating. Nang nakita ng ibong Adarna si Don Juan, ito'y biglang kumanta at kumanta. Mahal po, ano na meron? Ako'y bumuti na. Ang ganda ng aking pakiramdam.
Juan, siya po ay tinangsil ng iyong mga anak na si Don Pedro at Don Diego. Don Pedro at Don Diego, ano ba ang pumasok sa inyong isipan at nagawa niyo sa sarili niyong kapatid? Ito ay hindi katanggap-tanggap. At dahil dyan, kayo ay aking tatanggalan sa kapangyarihan dito sa Berbanya at ipapatapon doon sa malayong lugar. Huwag na po kayong magalit. Mga kapatid ko ay aking pinapatawad at sana'y patuloy niyo po sila ama. Ako ay nakakasiguradong hindi na muli sila gagawa ng anumang bagay na hindi ka nais-nais. Dahil sa inyong kalingan na Pedro, Diego, kayo ay pinapatawad na. Pero sa susunod na mangyari ito, kamatayan ang natutunan. Napagkasunduan ng magkakapatid na babantayan nila ang Adarna. Tigda-3 oras sila sa pagbabantay. Maayos na sana ang lahat pero Diego, halika sabay tayo pag-bantay sa Adarna. Tingnan si Don Juan, pagdating dito ay Don Juan, huwag mo siyang tingnan. Natatanod ng magalawa. Huwag kang mag-alala, may magandang plano ako. Juan, gumising ka na. Ay, naku. Sarap po naman ang gabi. pagkagising ni Don Juan, tumambad sa kanya ang bukas na hawla ng ibong Adarna. Naku, nasaan ang ibang Adarna? Gawa naman ito ni na Don Pedro at Don Diego. Kailangan ko na umalis upang sila ay hindi maparusan niya ang kaling ama. Burol at bundok, bawat dako'y sinalugsog upang hanapin si Don Juan, ngunit sila'y walang nakita. Wala si Don Juan. Ako'y pagod na pagod. Nasaan na kaya siya? Pagkatanaw at silip ang kanilang ginawa, ngunit wala pa rin nakita si Don Juan. Hanggang sa nakita na rin nila si Don Juan sa Armeniang kabundukan. Itong bundok ng Armenia, isang puok na maganda at napapaligiran ng tanawing kaaya-aya. Sa Armenia, tumahan si Don Juan upang doon pagsisihan ang nagawang pagkukulang. Sa wakas, nakita ka na namin. Lugar dito, gusto ko kumira dito. Pedro, ako ay nahihiya na sa ating kapatid na si Juan. Ang dami ng masasamang bagay ang ginawa natin sa kanya. Ibig niyong huwag niyong balikan ang ating mga magulang. Ubiyaan niyo na sila sa Berbanya at dito na tayo tumira sa ating tatlo ang ating kapalaran sa ibang harian. Kaya sila ang naninirahan sa Armenia. Nang iba siyang akyatin nila ang bundok na hindi pa nila nahahalongko. Kung ito'y may iwaga, iugos niyo ang tali ng dahan-dahan, huwag niyong bitawan hanggang aking sasabihin. Kaya marapat ako ang hugot mo na ninyo. Karing karapatan pagkat ako ang panganay. Ikaw ang mauna at kami na may bahala.
kagandahan ng palasyong gawa sa ginto at pilak at lalong-lalo na sa gandahan ni Doña Juan. O mahal na prinsesa, ang ganda mo'y nagkakasilaw. Ipahayag sa iyo ang aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Ngayon, pag naglakoy nagtaksil ka sa akin. Hindi kita pagnataksilan sapagkat ikaw ay ang aking buhay. Isang higanteng nagbabantay sa akin. Kailangan mo siyang katalo bago ako magpasayo. Ngayon, nagawin ko ang lahat para sa iyo. Sinong hamak upang takang labas ang prinsesa? Hindi na pala ako lumabas para manat ng pagkain. Ang pagkain na ito ang Ay lumabas marami at maganda na sapagkat dito na magtatapos ang iyong buhay. Ngayong natapos ko ng higanting bantay, malapit ang iyo sa aking kariyan. Kung gawin iyan, ang hiling ko lang ay iligtas mong aking kapatid na si Doña Leonora mula sa serpente nagbabantay sa kanya sa isang palasyo. Para sa iyo, isa sa katuparan ko ang iyong kahilingan. Sino ka ba at ano ang iyong kailangan? Mahal na prinsesa, ako si Don Juan na mag-iligtas sa iyo lamang sa serpenteng nagbabantay sa iyo dito sa palasyon. Matino ang lalaban sa serpente nagbabantay sa akin. Kung mahal mo pa yung buhay mo, tumakbo ka na paalis sa palasyo. Ako hindi natatakot sapagkat alam ko na tama ang aking gagawin. Ika'y aking mapigilan. Tanggapin mo ito, sa bawat umi na iyong makukoy, iunos yan upang tiyak ang iyong pagkabanal. Maraming salamat. Kung matigpas si Don Juan, ay binubuhusan niya ng balsamo upang ito'y hindi muling mabuhay. Ayong tapang at lakas ay aking nahangaan. Prinsesa Kumal, halika na, tumalis na tayo dito. Ikaw sa akin umigpit at pupunta tayo sa Verbania. Mga anak, matagal ko kayong hinihintay. Natagpuan niyo ba si Don Juan? Walang burol na yun, di namin nakantok. Siniyasat namin ng bangkok, sapa, batis at ilog. Ngunit hindi po namin nakita ang inyong minamahal na si Don. Nasaan na kayo ang aking minamahal na si Juan? Ama, kami magkapatid na prinsesang sa Manon po tumitira. Sila'y aming niligtas mula sa kapamakan. Leonora ang aking minamahal. Si Don Diego na itinikasal kay Doña Juana. Haring mahal, hiling ko po sanang ipagpaliban mo na ang kasal ng 7 taon. Sapagkat ito ay aking panatan na mamuhay mag-isa simula nung namatay ang aking mga magulang. Ang iyong kahilingan, Doña Leonora, ay aking tinatagad. At ikaw naman, Doña Juan, maganda ka natin kasiyang na araw ay ikay ikakasal kay Don Diego. Mga kawal! Turuan niyo kay Doña Leonora at Doña Juana ang silig ng kanilang tinirahan. Ang lobo. Puntahan mo si Don Juan aking iliw at siya'y lumutin. Siguraduhin na nasa sa mabuting kalagayan bago umalis. O lobo, ika'y humayo at magmadali upang siya'y iyong maabutan. Nanumbalik ang lakas si Don Juan matapos siyang gamutin ng lobong alaga ni Leonora. Na naging mabuti ang pakiramdam ni Don Juan, siya'y iniwanan na. Hala, Prinsipe, hanapin mo sa Mera Blanca. Sa Kare Años
at kalimutan mo na si Doña Leonora. Ang payo ko ay para rin sa iyong kapabuti. Ginoo, ako iyong tulungan. Nais ko sanang maglakbay patungo sa kaharian ng Kristalinos. Ngunit aking hindi malaman kung ito'y naroon. Bundok na iyong paruroonan ay nasa ikapitong hanay. Doon ay may isang ermitanyong sasalubong sa iyo. Ang baro na ito ay ipakita mo sa kanya, kaya tumayo ka na at baka ikaw ay dibilingin sa daan. Leonora, pakiusap, buksan mo ang Hindi pinto. ko matatanggap bilang aking kabiyak. Ako ay maghihintay kay Don Juan na aking tunay na Kahit ilang taon pa dumaan, ako'y maghihintay na tanggapin mo ang aking pagmamahal. Umalis ka dito. Ayan mo ako. Hindi ako tumatanggap ng mga Ginoo, ako may ibibigay sa inyo. Ako'y nagagalak na aking nakita ang baro na ito. Patawad sa aking inasal. Ano po ba ang naglilipit ko sa inyo? Marangal na ermitanyo, saan ko ba matatagpuan ang kaharian ng Reino de los Cristales? Ako'y nagagalak na aking nakita ang bar na ito. Patawad sa aking inasal. Ano po ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Marangal na ermitanyo, saan ko ba matatagpuan ang kaharian ng Reino de los Cristales? Ang kaharian na walang kasing ganda. Kaibigang Igla, maaari mo bang dalhin ang aking kaibigan sa Reino de los Cristales? Masusunod po, Ginoong Ermitanyo. Narating ni Don Juan ang kahariang Cristalinos sa tulong ng agilang alaga ng ermitanyo. Unang pagkakita ni Don Juan kay Doña Maria Blanca ay nabihag na ang kanyang puso. Nang pagligo ng marikit na prinsesa, agad niyang kinuha ang damit nito at niyakap na waring isang sanggol. Sino mang lapastangan ng kumuha ng aking damit? Sa oras na malaman ko kung sino ka, manda ka sa parusa na bibigay ng aking mahal. Mahal na prinsesa, sana'y patawarin mo sa aking nagawang kasalanan. Handa kong tanggapin ang parusang ipapataw mo sa akin. Ang prinsipe ikay tumayo sapagkat ikay aking pinatawad. Ngunit ikay magtapat sa akin sa anumbayan ka ng wala. Nang matapos magbihis si Doña Maria, kanyang ipinasyal si Don Juan sa kaharian ng Cristalinos. At sa kalagitnaan ng kanilang paglilibot-libot, sinabi ni Don Juan ang kanyang pakay. Don Juan, ang aking naramdaman sa iyo ay ganun din. Ngunit kailangan mo munang dumaan sa pagsubok ng aking namahal. Kahit anong pagsubok ay aking haharapin upang ikay aking makasama. Ano ang iyong pangalan? Nasaan ka nang galing? At ano ang iyong sadya? Matagal-tagal na rin nung huling may nagtangkang kunin ang kamay ng aking mahal na anak. Siguro naman alam mo na ang nangyayari sa iyo, Prinsipe Juan. Pero ihanda mo na ang iyong sarili sapagkat ito ang aking unang pagsubok. At sa aking paglising ay dapat na pinapay na nakaas aking tabi. Mahal na rin. Ang unang hiling ng hari ay nagtagumpay sa tulong ng kapangyarihan ni Doña Maria Blanca. Pagkagising ni Hari Salermo, tumambad sa kanya ang isang platito na puno ng tumpok-tumpok na tinapay. Agad niyang ibinigay ang pangalawang hamon kay Don Juan. Pangalawa mong pagsubok ay kailangan mong hulihin ang 12 maliliit na negreto na aking pangunahan sa lahat ng karagatan. At sa huli, sila ay isisilid mo sa trasko. Nagtagumpay na naman ang prinsipe sa tulong ni Doña Maria. Sa pagkakita ng mga negreto kay Prinsesa Maria, sila ay nagunahan na pumasok sa prasko. Pagkapasok ng huling
ay sinilid ni Prinsesa Maria ang takip ng presko. Si Haring Salermo muli ay hindi makapaniwala sa nangyari. Maraming pagsubok pa ang pinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan. Kabilang na dito ang pagpapausog sa bundok, pagpapatayo ng kastilyo sa karagatan, ang pagpapaamo sa isang mabangis na kabayo, na paglaon ay napag-alaman ni Don Juan na ang hari mismo ang kabayo, at ang huli, paghahanap sa nawawalang singsing ni Haring Salermo. Ang lahat ng ito ay napagtagumpayan ni Don Juan sa tulong ni Prinsesa Maria. Sa huling pagkakataon, ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan upang ibigay sa kanya ang kanyang huling hamon. Tumakas na Doña Maria at Don Juan papunta sa karian ng Brabanya, ngunit sila'y walang tigil na hinahabol ng kanyang amang malupit, kaya't napilitan si Doña Maria na gamitin ang kanyang kamay at kaagad nagkaroon ng isang malawak na mamagitan kina Doña Maria at Don Juan, si Haring Salermo. Sa ganitong sitwasyon ay isinumpa ni Haring Salermo sina Doña Maria at Don Juan. Makalipas ang maraming araw, si Haring Salermo ay nagkasakit at tuluyan nang namatay. Ang buong bayan ay nagluksa, naghihintay sa pagdating ng bagong haring reyna. Ako magbabalik muna sa Brabanya upang magbigay alam sa lahat na tayong magpakasal. Babalikan kita at pangako ko hindi kita malilimutan. Mag-ingat na mahal, ako na maghihintay sa pagbabalik. Pangako. Ngunit dahil sa sumpa ni Haring Salermo, nakalimot si Don Juan sa kanyang pangako kay Doña Maria. Juan, anak, matagal kitang hinahanap. Ma'am. Don Juan, aking mahal. Maligaya na ikaw ay bumalik para sa akin. Ani, ako po ay magpapakasal kay Don Juan. Siya po ang tunay kong minamahal. Kung ganon, kayo ay aking ikakasal sa makalagang ng linggong ito. Habang nagsasaya ang bayan ng Brabanya, may isang puso ang nagsadya sa palasyo si Doña Maria, sakay ang isang magarang karusa at suot ang isang kasuotang pang-ilatres. At siya ay naghanda ng palabas tungkol sa pag-ibigan nila Don Juan upang muli siya ay maalala nito. Mahal na Imperatriz, anong galak niyo at kayo? Maligayang pagdating, mahal na Imperatriz. Anong galak niyo at kayo na parito? Anong may paglilingkod namin sa inyo? Ako'y nandito upang maghandog ng munting palabas para sa ikakasal na magkasitahan dito sa palasyo. Sa bawat palo ng negrita sa kasama niyang negrita, si Don Juan ang nasasaktan. Ngunit kahit anong sakit ay wala pa rin siyang maalala. Kalaunan, nang makita ang pagtangis sa Doña Maria ay biglang nagbalik sa alaala ni Don Juan ang kanyang sumpa kay Doña Maria. Nabali nila ang sumpa ni Haring Salermo. Maria, kailangan mo ito. Hindi! Hindi ito maaari, Don Juan! Sabi mo sa akin na ako lang ang iyong mahal. Sana iyong maintindihan na dati yun. Aking kunin na sinisinta ay si Maria. Ama, at tagilang arsobispo. Kaya tulutan mo na wag kami ni Maria ang aking sinisinta na magpakasal ngayon din. Ako at ang arsobispo ay nagkasundo. Si Pedro ay ikakasal kay Doña Leonora. Si Don Juan naman ay para kay Maria. O Don Juan, kung asan kay masaya ay doon, masaya na rin ako. Hindi ka nagtutuwa na ikay magpakasal sa tunay mo sinisinta. Alagaan mo si Juan kung mahal. Alagaan niyo ang isa't isa at mamuhay ng payapa. Maraming salamat.
Juan, matatanggap mo ba si Doña Maria bilang iyong asawa? Opo. Don Pedro, matatanggap mo ba si Doña Leonora bilang iyong asawa? Opo. Pedro, tanggapin mo itong si Truth Corona bilang bagong hari ng Barbania. At Doña Leonora, tanggapin mo itong tema bilang simbolo ikaw na ang bagong reyna ng Barbania. Kayong Haring Pedro, Reyna Leonora at Don Juan at Doña Maria Blanca, simula ngayon makabiyak habang buhay at magpakailanman. Buhay ang bagong ikinasal! Mabuhay! Ma, ina at aking mga kapatid, kami ni Maria ay uuwi na sa Cristalinos upang doon maniran at mamuno ng mapayapa.